Hello everyone, magandang umaga po sa ating lahat. So for today's video mga kasari, ang gusto kong i-share sa inyo kung magkano ho ba talaga ang binibenta sa ganitong klaseng tindahan. No, magkano ba ang binibenta ko dito araw-araw. Ayan. So, pero bago niyan mga kasari, gusto ko munang ipasilip sa inyo ulit ang aking mga stock. So ayan no, natakpan na ng karton yung aking bigas hanggang dyan na lang. Kung na-notice nyo yan at kung kayo ay nakapanood kahapon, hanggang doon yan sa taas ang aking bigas. Pero ito na lang po ang natira mga kasari. At ito yung ating mga bigas na pinuno muna natin dyan ngayon. At ito na lang yung mga stocks na natira. Ayan, puro mga bawas na yun mga kasari. At ito na lang yung talagang naiwan. And yung ating itlog pala mga kasari ay ito na lang din. Siningit ko na dito mga kasari, ginawa kong dalawang line. In-adjust ko po yung ating asukal sa side. Ayan. And para maisingit ko yung dalawang line ng itlog. Para medyo maganda tingnan dahil magkatabi sila. So ayan no. At ngayon po mga kasari ay brown out tayo. Pagpasensyahan mo na ninyo na medyo madilim ang ating video for today. Kasi po brown out tayo. Nagba-brown out dahil siguro sa ulan. Tayo sa ating topic for today. Ang topic pala natin ay according ito sa ating taga-subaybay matagal na nagtatanong siya kung magkano daw ang binibenta ko dito sa tindahan na to araw-araw. Sobrang natagal na yun mga kasari, no? Hindi ko na isagot ang kanyang comment. Hindi ko nasagot ang comment niya sa aking video kasi matagal kong pinag-isisipan kung mag-share ba ako tungkol sa mga bintahan. Ayan, maganda bang mag-share ng mga bintahan ko dito sa aking tindahan. So ngayon, na-realize ko mga kasari na siguro time na para malaman nyo sa ganito karaming mga paninda, magkano ba talaga ang binibenta ng tindahan na ganito karaming mga stocks nyo. Ayan, maraming mga stocks, maraming mga dilata. Ayan, at swak ba talaga sa mga kasari ko o sa mga customer ko ang aking mga presyohan dito sa aking tindahan. Kasi depende din yan mga kasari sa presyohan ng tindahan mo. Doon nagdidepende ang bentahan mo, kung malakas bang bentahan mo sa inyong tindahan. So, honestly mga kasari, noong wala pa ako ditong kakompetensya, dalawa pa lang kami nandito. Sobrang lakas talaga ng bintahan dito. Dalawa lang kami nagre-retail and merong nag-wholesale doon sa may banda doon, sa lagpas dito sa akin. Ayun, malakas yung tindahan niya kasi wholesale siya. And meron din kami ditong dalawa lang kami nagre-retail. So yung wholesaler naman na yon ay maaga nagsasarado, late nagbubukas, maagang nagsasara. 6 o'clock pa lang mga kasari, sarado na yung wholesaler na yon. And ako, and yung isa kong kasamahan dito na nagre-retail din, ay nagko-close kami ng mga about 9 o'clock ng gabi. Ang ano? O, 72. Ano sa'yo dyan? So ayan, umalis na yung ating customer, bumili siya ng 1.5 na Coke. So ayan mga kasari, no, balik tayo sa ating topic. Nung wala ako ditong kakompetensya mga kasari, talagang sobrang malakas ang bentahan dito. So maabot ako dito ng 19K araw-araw, 19,000 pesos. Mag-open ako ng from 6 o'clock and then close ako ng 10 o'clock. Bumibenta ako dito ng 19,000 pesos sa ganitong mga paninda ko lahat. Ayan, sila lahat. Kasama yung bigas ko. Ayan. Kasama yung bigas. Pero hindi kasama doon ang per sack. No, more on retail lang yun mga kasari. Ganon kalakas ang bintahan ko dito nung wala tayong kakompetensya. Ayan. And isa lang yung ating wholesaler. Ngayon, marami ng wholesaler na naglalabasan mga kasari dito sa mga katabi ko. Wholesaler and retailer. Sobrang dami na nila. So next time, i-video ko sa inyo kung ilang kakompetensya ako dito meron at kung ilang wholesaler meron dito sa mga katabi-tabi ko lang dito sa area na to. Kasi po mga kasari, tayo ay nandito sa highway, kalsada. And doon sa may unahan is may bagong market na ginagawa. Maybe next year mag-open na yung bagong market at doon natin malalaman kung magkano na naman ang ating muling magiging benta dito kung magbubukas na yung pinaka-market. Kasi sa kasalukuyan, ginagawa pa yun mga kasari. Pero ang alam ko, next year baka mag-open na sila. So ayan, for today's video mga kasari, hindi na tayo lalayo sa ating topic for the day. Magkano ba talaga ang binibenta ko dito sa tindahan na ito? So ito na po mga kasari ang ating main topic for today. Talagang pinaghandaan ko ito mga kasari, no? Talagang gumawa ako ng listahan para maipakita ko lang po sa inyo na legit talaga na ganito ang aking nagiging benta for the whole week.
So ngayong isang linggo nitong mga kasari from Monday to Sunday, i-share ko sa inyo kung magkano ang nagiging sales ko dito sa araw-araw kong pagbabantay sa ganitong klaseng tindahan. Pinakita ko naman po sa inyo kung ano-ano mga meron dito sa aking tindahan. So itong list, itong sales na sasabihin ko mga kasari ay excluded po dito ang ating per sako na bigas. Kasi po, itong ating per sako na bigas, maliit lang po ang ating tinutubo dyan. Hindi natin masasabing nasa 10%, hindi natin masasabing nasa 15% or 20%. Basta less than 10% ang aking pinapatong kung mayroong bibili ng per sako sa aking bigas. So hindi natin siya maika-count as sales natin everyday kasi hindi tayo makakakuha ng tamang exact value, exact na amount kung magkano talaga ang ating kinikita or tinutubo sa isang araw kapag sinasama natin ang bigas natin na per sako. So sinisiperate ko yan, and also mga kasari, ang ating GCash. Yung GCash ko mga kasari, isiperate po talaga yan sa bintahan po dito sa aking tindahan. May sarili po yan siyang puhunan na hindi ko sinasama sa aking tindahan. Kasi again, hindi natin makalculate ang bintahan kung magkano ang kinikita natin sa GCash kasi walang percent yan. Nasa 2% lang po tayo dyan. So hindi siya pumapasok sa 10 to 20% na kitaan dito sa ating tindahan. Kaya yan, to make this video shorter, mag-start na po tayo mga kasari. So i-reveal ko na po sa inyo mga kasari starting from Monday to Sunday. So today po is Monday and ibang kwentahan na po ito mga kasari. Ito total ko din starting today, Monday hanggang Sunday kung magkano din po ang kinikita natin itong susunod na linggo. So ito muna ang isi-share ko sa inyo is yung past week, yung nakaraang linggo lang po na alam nyo naman na nagsasuffer tayo ng ulan. Walang masyadong pumapasok na tao or namimiling tao or naliligaw na tao dahil nga sa bagyo tayo dito. So eto na mga kasari, we'll start now. Okay. Last Monday, meron akong sales na 7,200 pesos. Tuesday is 7,800. Medyo tumaas ng 600 pesos. Maulin ito kasari ha. And then on Wednesday, meron tayong 8,500. Medyo tumaas. And then Thursday, tumaas ulit ng 500. Nagiging 9,000 nung Thursday. And then nung Friday is bumaba. Siguro maulan ito masyado. Nakakuha lang tayo ng 8,300 pesos na benta. And nung Saturday, medyo maganda ang panahon. And alam nyo naman kapag Saturday, medyo mabenta talaga ang araw na yan. So nakaka-sales tayo ng 10,700 pesos. Yay! So yan ang naging benta ko nung Saturday. And pagka Sunday ulit, dahil tayo ay nagbubukas, medyo bumaba po ang ating sales. Nagiging 9,200 pesos na lang. So ayan, total ko po, tinotal ko from Monday to Sunday, kahapon, yesterday Sunday, ang aking nagiging sales sa buong linggo ay nakasales lang po ako ng 50,000 pesos. Ito po ay legit mga kasari, ito po talaga ang aking nagiging sales sa nakaraang linggo. And today po is Monday, so ito-total ko na naman yan starting today, mamayang gabi, papuntang Sunday. Titingnan ko, i-compare ko kung magkano ang diferensya nilang week sa week na yan, week 1 and week 2. Yan. So ito yung week 1 na sinasabi ko kasi dito ako nag-start mag-total ng aking sales. So nakakuha tayo ng 50,000 pesos sa isang linggo. Now, alam nyo naman hindi separate yung aking rice, separate yung aking GCash, hindi ko yun kasama. Ito ay purely dito lang sa tindahan. So now, makalculate ko kung magkano ang aking pwedeng kitain dito sa isang linggo. I-range lang po natin, positive yan mga kasari, sa 15%. 15% lang tayo. And itong 15% ng 50,000 is 7,500 pesos. So sa isang linggo, imagine mga kasari, kumita ako ng 7,500 pesos. So yung 7,500 pesos, syempre mga kasari, less mo yung rent na 1/4, kasi 1/4 kasi 1 week lang. And then syempre yung mga kinain namin, mga merienda namin, and yung ginasto sa anak ko, ayan, basta, hindi ko na alam kung magkano ang natira. Basta, yun ang aking total income, 7,500 for 1 week. So, saan pa ba kayo niyan mga kasari, diba? So, sa na-notice nyo, kung na-notice nyo mga kasari, Monday to Sunday, hindi po talaga magkaparehas ng bentahan.
Iba-iba po ang bintahan sa ganitong tindahan. Tayo po ay napapaikutan ng napakaraming kakompetensya. So next time mga kasari, i-share ko sa inyo kung saan yung nakalocate yung mga kompetensya ko, ano mga itsura ng mga tindahan nila. Ayan, meron dito, meron sa kabila, meron sa tabi ko, meron doon, napakarami mga kasari. Kaya, pasalamat na rin ako kay Lord kasi kahit papano, nung bumenta ako ng ganyang 50,000 sa isang linggo. O diba? Ngayon, depende lang po talaga yan sa tindahan. Depende sa diskarte ng may-ari ng tindahan kung paano makabenta kahit napakaraming kompetensya. No? So ngayon ito ay proud ako sa sarili ko kahit ganito lang ako. Kaya kong kumita ng 7,500 sa isang linggo. Sus Mariosep mga kasari, i-times 4 mo yan kung magiging steady na ganito ang bentahan natin. So, thankful na tayo kay Lord kasi may ganun tayong benta. Buhay na buhay ka na mga kasari kapag meron kang sari-sari store. So, again, mga moms dyan, kung gusto nyo mang sari-sari store, pwede po kahit nasa bahay lang. Ayun, mag-invest kayo ng ganito. Maraming mga nag-vlogs, maraming mga tips and ideas on how to manage sari-sari store. Marami dyan. Marami kayong makukuha sa channel na to. Ayun, marami kayong matutunan. So that's all for today's video mga kasari. And let's see next week mga kasari kung magkano pa po ang magiging benta natin for the whole week next week. This is only week 1 and we still have week 2, week 3 and week 4. Let's compare kung magkano ang magiging bentahan natin dito sa ating tindahan. All for today's video mga kasari. Thank you so much for again watching my video. Thank you po sa inyong lahat and mega love shout out. And maraming salamat po sa laging pagsubaybay sa ating channel. And kung hindi pa po na kayo nakapag-subscribe, huwag po kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!